Magandang araw mga Lods. Ngayon ang pag-uusapan natin yung mga kamalian na ginagawa mo sa ibunan mo o nagagawa mo sa iyong mga alagang ibon o sa iyong ibunan mga Lods. Let it, bang, bang. Magandang araw mga Lods. Ayan, at dito na naman tayo sa ating ibunan. Ngayon ang itatopic natin yung mga kamalian na ginagawa natin sa ating ibunan o nagagawa natin ating ibunan o sa ating mga ibon mga Lods. Ayan. Yan yung ating itatopic ngayon. Ngayon mga Lods, bago natin yan konti mo ng paalala sa ating sa ating entry mga Lods. Sali na kayo para maibola na natin kasi ngayon 19 na ngayon tong kasalukuyang ginagawa ko tong video na to. 19 na ng January mga Lods. Mga 10 days na lang mga idol. Sali na kayo. Kasi pag hindi dumami to mga Lods, mawawala yung mawawala yung libre. May libre sana ng pasunod dyan para sa mga sumali. Pag hindi dumami, yung tripper lang paparapol natin. Pero pa rin mga Lods, hindi kayo talo ron. Ako lang ang talo mga Lods. Ayan, balik na tayo. Totally lang yun mga Lods, yung mga gustong magtanong. Bali 25 pesos lang talaga yung entry nun. Ginawa ko lang 4 na entry para 100 kasi may butal-butal mga Lods para at least wala nang butal. Pag tira nyo ng 100, 4 na kagad yung entry nyo. Tapos, pag sumali kayo, andyan yung number sa description. Tapos, pag Gcash na kayo, yung Gcash mga Lods, Gcash nyo lang yon, isend nyo sa Junior Pabalan. Yan. Para malaman ko kung sino yung kung sino yung sumali mga Lods. Importante kasi para at least alam natin. May kopya ako na katunayan na kayo yun mga Lods. Okay, balik na tayo sa ating mga idol, yung ating usapan. So ang natin, ang topic natin, yung mga kamalian na nagagawa natin sa ating mga ibon at po sa ating ibunan yan. Yan yung ating itatopic mga Lods. So ngayon yan mga Lods, ito para sa sa mga UB, di ba? Ito naman para sa mga UB nating mga kasama. Kasi baka mamaya nag-aalaga silang ibon, hindi nila alam, mali na pala yung ginagawa nila mga Lods. So ano yun, di ba ano yung isang mali? Baka mamaya mali ang sukat ng cage mo Lods. Baka mamaya sobrang liit, lalo na kung nagdi-DIY ka. Diba dapat ang sukat mo kung DIY ka, at least yung single cage yan, o kaya mas maganda double cage. Baka mamaya sobrang liit kahit sa paanong paraan may hirapan yung mo mga Lods. Unang-una kalaban nun sa pola kasi hindi na masyadong nakakagalaw ang ibon mo, diba mali yung mali yung lagay ng cage mo. Ano pa yung isang kamalian, baka mamaya mali din yung sukat ng nest box mo mga Lods. Baka mamaya ang nest box mo pang lang, pang pinches. Kahit sa paanong paraan hindi ka makapagpaparami. Okay hindi mamimisayang mo kasi sobrang liit. Kasi sa mga hindi nakakaalam mga Lods, ang parakeets maraming umitlog yan. Ako sa kasaysayan ko mga Lods nakapagpisa ako ng siyam ba o 11. Yung 11 na yon, alam ko merong poster yun, pero yung original talaga nakapagpapisa ako yata siyam o 10, hindi ako nagkakamali, hindi mo na ma-recall, pero ang tanda ko yung siyam kasi namatay lahat yung sa bahay. Nakapagpisa ako ng siyam. Nga lang na disgrasya yung kasi
Hindi natin naagapan na bumaha dito sa amin. Ayun. Patay lahat. Buti yung mga breeder nakakapit sa screen. Pero yung mga inakay, mga masyado pang bata, ayun, nadedo sila mga lods. So ayun. Dapat ang cage mo katamtaman ng laki, at least single cage. Tapos nasa labas yung nest box. Tapos yung nest box, at least, siya, 8 by 8 by 10. Yan. At least ganun ang sukat niya mga lods. Kasi pag sobrang liit, baka mamaya, siya, 6 by 6 by 6 o 6 by 6 by 8. Pang lang yun mga lods. Pang pinches yun. Siyempre yung ibon, alam niya kung ilan ang kakasaro, kaya hindi dadami. Mapaitlog mo man yan, hanggang dalawa lang, hindi na kasi masikip. Di ba, no? Hindi naman kagaya ng tao yan na kahit maliit ang bahay, sige lang ang gawa ng anak. Di ba, mga lods? Yung ibon, mas marunong yan. Pag maliit ang nest box niya, konti rin lang ang anak niya, baka dalawa lang o isa, mga lods. So, yun yung mga kamalian. Tapos, pa, baka mamaya mali yung lagay ng cage mo. Tandaan niyo mga lods, di ba yung kung maluwag yung bakuran mo halimbawa, tapos yung butas nakaharap sa tapat ng araw, alam mo yung maghapon sa pulsa ng liwanag, mali yun lods. Minsan hindi nagbe-breed yung ibon kahit matured na. Alam niyo kung bakit? Ayaw masyado ng liwanag ng ibon pag naglilimlim yan o umiitlog. Kailangan nakatalikod sa araw. Ibig sabihin yung medyo madilim yung pasukan niya mga lods. Kasi nangyari sa akin yan. Sabi ko parang may mali. Napansin ko, yun nga. Ginawa ko uli yun mga lods. Baka sakali, natsamba lang. Ganun talaga. Totally yung ibon, halos minsan, nahuhulog na lang yung itlog niya sa sahig, pero ayaw niyang pumasok sa nest box kasi sapul yung liwanag. Ibig sabihin, parang maghapon siya na natatamaan ng araw. Ayaw ng ibon yan, mga lods. Ang gusto ng ibon, yung loob ng niya, loob ng nest box niya, madilim. Yan. Tatandaan niya yan, mga lods. Tapos pa, baka mamaya mali yung yung kung saan nakalagay yung tama yung sukat ng nest box mo, tama yung cage, okay, hindi siya sa araw yung yung nest box niya, mali naman kung saan nakalagay mga lods. Baka mamaya nakalagay yan sa maingay, daanan ng tao, o kaya kung hindi man sa garahe mo, di ba, no? Maano siya, yung kung may alaga kang aso, masyadong maingay na masyadong nadidisturbo yung ibon mo. So, mali yun. Minsan, mahihirapan kang mag-breed dyan. Gawa nga nung ayaw ng ibon na sobrang ingay. Di baling, maingay na gano'n. Basta mataas siya. Yung wala siyang nakikita ng tao na o mga disturb. Kagaya sa akin, nasa bubong. Tutuusin maingay pero alam ng ibon na safe siya kaya nagbe-breed sila mga lods. Tsaka nakakulong tong mga to. Kaya cage na may cage kumbaga. Kaya yan. Dapat iwasan nyo yan. Yung magiging daanan ng tao. Minsan nababati. Parang yung kilala ko na hindi raw nagbe-breed. Talagang hindi magbe-breed kasi nagagalaw ng bata sa paglalaruan. So kahit anong gawin mo yan, hindi magbe-breed yun. Mag-breed man yun, baka patayin lang yung inakay niya o basagin yung itlog. Mga lods. So yun, huwag niyong gagawin yun. So dapat nasa tamang lugar. Diba, no? Huwag sobrang dilim, huwag naman sobrang liwanag. Yung tama lang. Yun yung tamang tapos tahimik. Kahit naman di masyadong tahimik, basta hindi siya nadidisturbo ng pusa, ng aso, ng tao, mga lods. Ayan. O pa yung mga
mali nating nagagawa sa ating ibunan o sa ating mga ibon. Maling parisan mga lods. Lalo na yung mga UV. Ito mga lods, kaya sinali ko pa to. Kasi marami pa rin nagtatanong, alin daw ba yung lalaki? Alin daw ba yung babae? Although kahit ako minsan mga lods, sa totoo lang, although kanina lang, sabi nga ang kalods natin, si Ate Beth, sabi niya, pambira si Mang Jun, sabi niya, parehas lalaki yung naibigay sa akin. Kasi kabababa lang, halos magkamuka. Akala mo babae, pero lalaki. Buti na lang daw, meron siyang mga babae. Sabi ko, okay pa rin yan. Sabi ko kay Ate Beth, Elizabeth yan, sa Zapata. So yun, baka mamaya, maling parisan. Baka tuwan-tuwa ka, no? Ang daming itlog. Sabi ni Lods, ang niya, siyam. Ako 16. Kung pala parehas na yung itlog, Lods. Di ba, no? Ganun yun, mga Lods. Kaya dapat alamin natin yun, lalo na kung UV ka. Di ba, kung medyo veterans ka na, di ba, no? O, ano pa yung baka mamaya parehas lalaki naman. Ang tagal-tagal na, 1 taong kalahati na, Lods. Ba't ayaw pang mangitlog? Matured naman. Baka mamaya parehas lalaki. Di ba, no? So, dapat titingnan natin yun. So, ngayon, ito pa yun. Ito, na. Sure ball ako, Lods. Sabi nung babae tsaka lalaki to. Ayun, sinalang mo ngayon. Baka mamaya sobrang bata naman, Lods. Mali din yun. Kahit sa paanong paraan, mag-aantay ka pa rin. Kasi pag bata, hindi pa marunong yan. Magsisira lang yan. Minsan infertile yan. Di ba, no? So, huwag kayong magpapares ng masyadong bata. Yung iba, tinatry nila pero ako, minsan. Although, tinry ko yata isang beses. Pero na yan, mga Lods, 5 months. Isipin mo, 5 buwan. Pero nagsayang pa rin ang itlog. Kaya pinaka-the best talaga, 7 buwan hanggang 8 buwan, pataas. Yan. Lalo na kung marami ka ng ibon, mas maganda, lagpas 8 buwan. Mga 10 months, gano'n. Sure ball yun kasi marunong na yun eh. Kumbaga sa tao, marunong na sa buhay. Kumbaga. Pero sa ibon, yun, dapat, yun, mga ganung buwan, mga 10 months, 8 months, 7 months, pinakabata. Huwag kayong magpapares ng bata, mga Lods. Huwag nyo nang subukin. Sayang lang yung panahon nyo kasi nakapagsusubok na natin yan. Iitlog at iitlog niya. Kaya lang, infertile. Siyempre, nakaantay ka, lilimliman niya, halos 1 buwan. Infertile. Hindi naman iitlog ka agad dyan. Siguro, mga 1 o 2 linggo bago umitlog uli. Kaya di magigit 1 buwan na. So, ngayon, iitlog na naman yan. Di ba, no? O another na naman. Baka mamaya, itapon naman. Dahil nga hindi siya marunong bata eh. So matotal, sayang lang yung panahon na inantay mo. Kaya pinaka-the best, kung magpapares ka, magsiset up ka, takpan mo muna yung nest box mo, Lods. Para pag matured na sila, nakikita mo, parang banding na, tapos nasa 7 buwan, 8 buwan na sila. Tapos minsan medyo kinakatsang na, yun. Tsaka mo buksan yung nest box kung sinarkan mo yun. So, ganun yung mga Lods na tama, na hindi ka magkamali. Diba, no? Ano pa? Maling trato, mga Lods. Kasi minsan baka hindi natin alam, natatrato natin yung mga ibon natin na mali na pala yung trato natin. Diba, no? O ano-ano yung trato na mali. Halimbawa, pag nagpapakain ka, padaskul-daskul kang gumalaw. So, yung ibon mo, kahit sa paano paraan, hindi aamo sa'yo kasi laging nagugulat. Ngayon, malakas ang boses mo, lalo na. Kasi meron akong kilalang gano'n eh. Nakikipag siya sa harap ng ibon.
O ito, sample mga lods na. Pwede kausap yung asawa. Tsaka sabi, sandali, sabi na. Sisigaw. Ito kung nagpapakain ng ibon. Ito. So akala ng ibon mga lods, pag ganyan yung boses mo, akala siya yung pinapagalitan mo o sinisigawan. Ayaw ng ibon niya mga lods. Maling trato yun. O kaya yung bara-bara kang kunilos. Diba no? Hindi tama yun sa ibon. O kaya naninigarilyo ka, yung usok bunga punta sa ano kalaban ng ibon niya, maling trato yan mga lods. Ang tamang trato mga lods, pag magpapakain ka, ako lods, napakatagal ko na rin kahit pa paano, nag-iibon. Pero pag pupunta ako, dudungaw muna ako sa bintana. Ayun, makikita na nila ako. Ano na yan? Dahil di naman tayo mag-aslaw gumalaw mga lods. Pag nakita ko ng ibon mo, kakandarapan na yan. Kasi alam nila, pakakainin ko. Kasi gagawin ko, uupo pa ako dun sa bangko eh. Hanggang sa yung mga ibon, nakatanghod sa akin yan. So yun, siguro mga 5 minutes. So yun, bago ako magpakain ng ibon. Step by step yun. Alam ng ibon eh, mga lods eh. Alam nila yun na pakakainin mo. So yung ibon, minsan nga, kaya minsan nakakawala eh, kasi sobrang excited niya, pupunta sa'yo. Hindi siya lumalayo kasi tama yung trato, mga lods. Ganun, tsaka hanggat maaari, ako ginagawa ko minsan mga lods, sumisipol ako. Natawag ko sila sa sipol, sukunin ko yung patoka, ganyan. Parang alam nila na hindi ka threat sa kanila. So pag nasanay yung ibon mong ganyan, mabait yung ibon mo, lods. Isang paraan nyo, kaya nakita niyo dalawa kong ibon na hindi hand pigeon pero nadadakma ko siya, hindi madalang salta, sila, maamo. So yun ang kasi yun yung paraan na dapat pakilala ka sa ibon mo, lalo na pag binakay pa lang yan, pakilala ka hanggang sa makilala ka niya, ito yung caregiver namin, ay caretaker namin. Ganon, para hindi matakot ang ibon. So tatanda ang ibon mo, kilalang kilala ka. So sa sobrang kilala ka, hindi ka niya kakagatin pag nagpapakain ka. Kaya minsan, di ba, kikita nyo sa palad, pinapakain ko. So hindi na kumakagat. Kaya minsan, kahit walang pagkain, ipasok ko lang yung kamay ko ganyan. Mabait sila, dadapo. At mararamdaman mo kampante yung ibon sa'yo, mainit yung talampakan. Ayan, palatandaan niya na kampante na yung ibon mo sa'yo. Umiinit yung talampakan, mga lods, pag nakadapo sa'yo. Ayan, yun yung dapat iwasan natin na maling trato. Dapat, yun, yung sinabi ko na dapat, simple ka lang. Sipol-sipol, o kaya huwag kang masyado magsasalita ng mataas. Pakakainin mo, dahan-dahan, huwag yung pabigla-bigla para yung ibon lalapit sa'yo. So ano pa, mali ang pakain mga lods. Yun, baka mamaya puro na lang, bird seeds na lang ang pinapakain mo, African mix. Mali yun, lods. Okay, mula binili mo yan, o kung pinanganak man sa iyo yan, mula inakay yan, hanggang sa tumanda, puro bird seeds ang pinapakain mo. Mali, mga lods. Ang ibon, kailangan din yan ng gulay. Diba, mga damo. Minsan, pag may sobra kang prutas, ako minsan sinasadya ko talaga yun, pinapakain ko ng mga prutas na pwede, mga gulay, mais. May sariling taniman tong mga alaga ko, mga lods So, kailangan nyo kasi kailangan ng katawan nyo. Kaya pero kahit vitamin siguro, kailangan pa rin ng gulay tsaka damo, mga lods. At sabi mo, hindi, binavitamin ko, hindi, kailangan pa rin. Iba pa rin yung natural, mga lods. Bukod sa vitamins. Diba, kasi, yan pag sa wild kasi yan, kung ano-ano kinakain yan So, inalagaan natin sila dapat. Hindi man 100% maibigay natin yung kinakain nila sa wild. Yan natin, ibigay natin kahit paano. Tapos, lalo na pag matanda na yung ibon nyo, tumatanda na sa inyo, maglagay kayo ng bato. Yung bato na yon pangkaskas ng yung hinahasa nila yung tuka nila
Paraan nila yan para hindi humaba. Eh ako, ang ginagawa ko mga lods, minsan yung paso, inangat-ngat, pinababayaan ko yun. Inangat-ngat. Minsan, bibigyan ko sa plastic tapos may paso para lang yun sa parang kakagat-kagat. Ngayon, kung ayaw yung ganon, bili kayo ng bili. Hanap kayo ng bato. Yung batong patay, yung lahar. Eh, gasuntok siguro yung bato, yun. No? Kaya mas maliit. Gasuntok ng bata. Ayan, ilagay nyo sa kanilang mga cage. Lalo na yung mga breeder. Di ba yung mga bata? Pero yung mga breeder, tumagal na sa yung ibon mong 2 hanggang 3 taon. Para hindi humaba yung tuka. Kasi pag humaba yung tuka, mahirapan kumain yan. Minsan natutusok niya yung parting lalamunan niya kasi nga mahaba. So, yun yung mga totally maraming nagagawang kamalian kaya lang sobrang haba yung video natin. So, yun muna yung mga iwasan nyo mga lods. Baliktarin nyo yun, yung sinabi ko, yung mga maling gawain, baliktarin nyo yun. Totally, nasabi ko naman na kung ano yung kamali ang nagagawa natin. Iwasan natin yung mga lods kasi siyempre nasa capture natin yan. Okay, nagtataka ka. Kagaya yung mali yung anliit ng cage. Kagaya may pumunta rito, alam niyo ba kayong dala niyang cage malaki pa yung kahon ng sapatos. Hindi yung niya. Para lang yung carrier. Sabi ko mali yan. Baka malumpo yung ibon mo. Sabi ko sobrang liit ng cage mo. Kasi mga lods, di baling lumaki yung cage mo, wag lang sumobrang liit. Kasi kung sumobrang laki naman yung cage mo, mas okay yun. Lalo na kung yung isang pares lang, double cage. Isa lang sila, okay yun. Nakaka-exercise yung ibon mo. Di ba, ito pa pala, naalala ko. Yung sobrang pakain mga lods ng seeds. Di ba sobrang pakain, mali yun. Magkakasapola yung alaga nyo. Kahit gulay na sobra, magtatai naman yan. Damo, magtatai yan. Dapat tama lang. Yung pares, lang yan, isang kutsara lang yan. O kaya yung takala ng bata, yung sa gatas, yun. Okay na yun, maghapon na yun. Tapos sa gulay, 2 times a week o 3 times a week. Ayan. Ngayon, kung konti lang alaga mo, gusto mong magpakain araw-araw, 1 dahon lang, lods. Talbos ng kamote. Titas ka lang, 1 dahon. Kangkong, 1 dahon lang. Sama mo na yung tangkay. Ayan, ganun yung kung gusto mo maggulay araw-araw. Kung repolyo, tansyahin mo lang yung konting-konti lang. Pero pinaka-the best, 2 to 3 times a week. Pinaka-the best, 2 times a week. Ayan. Kahit volumean mo yun, okay lang yun. Basta 2 beses sa linggo. So, yun yung mga tamang na pakain. Huwag yung sobra, mali yun. Sobrang gulay, araw-araw, mali yun. Sobrang seeds, mali yun, mga lods. So, yun lang mga lods. Sana yung mga UV dyan, pati na rin yung yung UV-UV-han. Sana nakatulong itong video na to sa inyo para maiwasan natin yung pagkakasakit, yung sapola. Basta yung mga bagay na kasi pag sobrang lit ng cage niya, irritable yan. Mag-aaway minsan. Malitang cage, naiirita pa, patayin niya yung inakay niya, okay, papasagin yung itlog. Itatapon, gano'n. So, para maiwasan natin yan mga lods. Huwag natin gagawin yun, mga ganyan. Okay, mga lods. Yun lang mga idol. Sana nakatulong itong video at maraming salamat sa panonood. At kung bago ka pa lang dito sa channel na ito, lods, mangyaring makahingi ng isang click ng subscribe sa iyo at pakipindot mo na rin ang notification bell, yung all para lagi kang updated sa ating mga upload na video, at pakishare mo na rin mga lods para baka meron siyang manonood na
sa ibang social media na kailangan ng tulong natin, mapanood to makatulong din sa kanila mga lods. Okay mga lods, maraming salamat sa panonood. Bye-bye.